come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun mga kabisnes, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayun 'no, kakatapos ko lang, kauwi lang din namin galing sa KB House. Ayun, nag-celebrate kami ng birthday ng aming bunso. Ayun, thank you so much po 'no, sa mga nagpaabot ng pagmamahal kay bunsong budang. Alam niyo mga kabisnes, masaya ako para kay bunso kasi, um, ano kasi mga kabisnes, tawag rito, since dumating ako dito sa KB House way back 2022 mga ka-business is um 2023, 2024, 2025, 2026, 4 years ko nang sineselebrate kasama 4 years na ako nakiki-celebrate sa birthday ni Budang no mga ka-business. Sobrang masaya ako para kay Budang kasi first time kasi na marami talagang nagbigay or nagpaabot ng pagmamahal sa kanya which is sobrang nakakatuwa. Wait lang mga ka-business Ano ko lang kasi yan, medyo basa-basa pa ang ating hair lalo. Yun. So, maraming nagpaabot ng pagmamahal sa aming bunso, which is sobrang natutuwa ako. Mapapanood yun sa vlog ni, ay, hindi ko alam po kung kay Papa Dins, o kay, parang kay Papa Dins yata, mga ka-business na, yun nga, binanggit ko nga yun, kay ate. Ate, simula nung ano, talaga ngayon lang maraming nag-sponsor ng cash kay Butang, which is sobrang natutuwa naman ako mga ka-business kasi, um, dun kasi lalong napapatunayan na God will provide, tama si Budang doon, na God will provide everything you need basta mag-antay lang, 'di ba? Ganun yung lagi namin laging sinasabi ko rin sa inyo na matuto tayong maghintay sa mga bagay-bagay dahil lahat naman yun mga ka-business, kung kalooban ng Diyos, ibibigay at ibibigay niya sa iyo kung ano man yung pinapangarap or nilalaman ng puso mo. So, yun nga, ang kay Budang, happy birthday bunso, mahal ka namin, basta lagi lang kaming andito para sa iyo. As in, sobrang masaya si Ate Junjun mo kasi talagang, ayun nga, yung nabanggit ko rin kanina, lumabas ka na talaga sa kukun mo, yun, alam mo yun na um, iba yung Budang na pagkakakilala ko noon kaysa sa ngayon na sobrang um, ano siya mga ka-business, alam mo yung ang sarap din palang kabanding ng isang famous budang mga ka-business namin minamahal. Which is, dati kasi dahil focus talaga siya sa pag-aaral, hindi namin siya masyadong nakakabanding. Although nakakausap namin si Budang, si Bunso, pero andun yung, alam niyo yun, yung may ilang factor mga ka-business, but nawala na po talaga yung ilang factor ko noon sa kanya is nawala na simula nung um, natapos na siya sa kanyang pag-aaral kasi nga lagi na namin siyang nakakasalamuha or nakakausap sa loob ng KB House. Ayun. So again, maraming maraming salamat Bunso sa pagtanggap sa amin. Salamat kasi isa ka rin sa talagang hindi rin sumuko kasi syempre sila naman kuya kasi hindi naman basta-basta yan nagdidesisyon ng sila-sila lang. May ano yan, may basbas din yan ng mga anak niya ng napagdidesisyon na nila ba ng mga first family na kung tatanggapin ba kami uli o hindi, kung sakaling may mga nagagawa kaming mali. Nagpapasalamat naman ako kay Budang kasi isa po siya doon sa talagang hindi rin po kami sinukuan mga kabisnes. Sa kabila po ng sa kabila po ng lahat ng mga naging pagkakamali po namin, pagkakamali ko, is andyan lang po ang isang famous Budang. So ayun, dumako na tayo sa topic natin for today mga kabisnes. Ay abangan nyo rin po pala yung mga gifts po namin no sa kabisnes family naman po yun kay Boss Dave at yung isa pang regalo sa ano naman yun sa Papa Dean's TV mga ka-business as in sobrang saya lang parang ang nauubos yung boses ko so parang may nag-aaway sa baba so yun nga mga ka-business tumako na tayo dito sa vlog na ito or patungkol kay Kuya Bong kasi mga ka-business as you can see ewan ko lang kung na-upload na yun hindi ko lang sure kung na-upload na yun ni Kuya pero or baka bukas no? At mapapansin nyo doon siguro mga kabisnes na medyo naging irritable ako or naging sensitive siguro or insensitive. Insensitive ba or sensitive ba? Ano ba? Um, or talagang um, nainis or napikon ako
sa gawin ng isang Kuya Bong. Bakit? Ako mga ka-business, kaya ako 'to iblinag dahil gusto ko na pong unahan lalo na po yung mga supporters ni Kuya Bong dahil alam ko po marami talagang mambabash sa akin dun sa vlog na yun mga ka-business. Dahil talagang ni-real talk ko si Kuya Bong. Kasi minsan mga ka-business, hindi rin po pwede na bibihin ko na lang palagi yung mga ginagawa niyang mali. 'Di ba? Hindi naman po pwede yung gano'n. Which is talagang may times na ano, kasi syempre ako mga ka-business kanina kasi galing din po ako sa lakad kanina dahil may mga ayun nga 'di ba birthday ng ating bunso. So isa po ako sa nag-asikaso. Kami yung namili kanina. So nung dumating kasi ako, pagdating namin nila ate, una namalengke kami nila ate. Nadat na namin na paalis na si Bay at saka si Kuya. Yun pala hinanap nila si Kuya Bong. Ngayon, pag alis nila Kuya, ako at saka si Kuya Bugi kasi si Bay nga wala, mga ka-business, kailangan din namin maghabol ng oras. So si Kuya Bugi po yung kasama ko kasi siya din po ang may alam dun sa ino-orderan na chicken ni Tita Dada. So ayun, nag-order kami dun kasi talagang masarap din po kasi talaga chicken nila doon. So ayun, kasama ko si Kuya Bugis na kasi may tricycle naman po siya. Tapos bumili kami ng cake doon naman sa SM. Yun. So nung pagdating namin, naabutan ko na kumakain si Kuya Bong. And kumakain siya so nagkikipag anuhan pa, nakikipagbiruan pa, ganyan, ganon. So walang problema yun mga ka-business. And then, bigla siyang nanghingi ng cobra kay Kuya Bugi. Tapos, nag-ano din siya sa akin, tapos kay Bay, sabi niya kay Bay na lang daw. Tapos sabi ko, wala rin niyang pera, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya, ha, kuripot ka naman, maldita, ganyan. Kuripot naman kasi kayo, ganyan, ganon. So, ako, na parang, eto na naman tayo eh. Ayan na naman, sasabihan mo na naman kaming kuripot. Di, sinagot ko siya mga ka-business. Ang sabi ko, di ko lang sure kung ito yung nasabi ko, pero basta ni-real talk ko siya na parang nainis siguro siya sa akin. So, di ba, siguro, basta mapapansin nyo yun na parang nairita talaga ako nung sinabi kong, um, ah, di ko kasi matandaan kung ano yung exact word. Basta ang gusto kong ipahiwatig sa kanya nun. Hindi ko alam yung exact word na nabitawan ko mga ka-business ha. Pasintabi lang. Pero ang gusto kong maipahiwatig sa kanya, wag gano'n na sasabihin na, um, ano ba tawag, kuripot ang mga kagwangs. Kasi kung tutusin mga ka-business, every time na may pera naman talaga kami, kahit ako, is binibigyan ko yan siya, mga ka-business. On and off cam, kahit walang camera, binibigyan ko yan siya. So, ang sa akin, wag niyang laging ginaganon yung mga kasama niya na kuripot. Kasi kung tutusin, sabi ko sa kanya, eh, ewan ko kung naka-camera pa yun mga ka-business. Basta sinabihan ko talaga siya. Eh, nag-walkout na siya eh. Ay, nag-walkout siya agad nung sinabi ko na, eh, ikaw nga, kahit may pera ka, hindi mo naman kami nilibre. Kahit kailan, ni piso, hindi mo pa man naman kami nalibre. Ginanon ko kasi siya, mga ka-business. Dahil yun po yung totoo. Um, Lagi sinasabi na ni Kuya Bong na tinatandaan niya yung mga nagbibigay sa kanya. Kung tutuusin, alam ni Kuya Bong yan na may utang pa siya sa akin pero hindi ko po sinisingil yan mga ka-business. Alam niya po yan. Ewan ko kung naalala niyo yung vlog na sabi niya na may utang pa nga ako dyan kay Maldita eh. Kasi mga ka-business, hindi naman kasi ako naniningil. Hindi ko siya sinisingil sa utang niyan yun dahil magkano lang naman yun? 150? So, hindi ko na siningil sa kanya yun mga ka-business. Maliit na bagay kasi kung ako naman talaga meron, hindi naman po ako nagdadamot. So, ngayon mga ka-business, ang nangyari kasi, ganun nga yung sinasabi niya na, kuripot naman kayo, ganyan, ganan. Ang ano ko kasi, ang punto ko dun, wag siyang magsasalita ng gano'n na kuripot, samantalang lagi naman siyang binibilhan or binibigyan. No? Every time na pagka bibili yan ng Cobra si Vibe, either hinahati niya yan, pagka yung pera niya saktuhan lang, hinahatian niya si Kuya Bong, or pag may pera yan si Vibe, binibilhan niya si Kuya Bong. Binibigyan niya ng pambiling Cobra or inano niya, oh Kuya Bong, bumili kang Cobra, ganyan, ganon. So, ayoko yung ganun mga ka-business na alam niyo yun na oo, andun tayo sa katotohanan mga ka-business na nakikita nyo talaga, oo, nalilibre si Kuya Bong. Pero ang gusto niya lang kasi talagang ilibre is sila kuya at sila ate. Yun lang po yun. So, ang mga kagwangs,
or kahit ako mga ka-business, hindi niya pa yan nilibre na galing sa pera niya. Alam niyo yun, yung parang nakakakain ako nung mga ano na binigay niya, which is binili niya para sa ano, kasi sila ate at sila kuya kasi, hindi nila ano yung para sa kanila lang. Kaya nga lagi sinasabi niya pagka, 'di ba, pagka kung napapansin niyo pagka inaano ni kuya na kumain sila, kasi nag-aaya si Kuya Bong na ililibre niya sila ate at sila kuya. Hindi nag-aano si kuya na hindi rin makakain yung mga ibang nandoon sa bahay. So ayan, nagpapa-take out. Yan yung inaano ni kuya. Andun na tayo sa ganun mga kabisnes. Pero iba yung, alam niyo yung libreng, kahit, kasabi ko nga sa kanya, kahit isang mismo lang Kuya Bong eh, okay na sa akin eh. Ginaganon-ganon ko siya, yung parang biro, pero kasi kung siya, tumatatak sa kanya, yung nagbibigay sa kanya, how much more ako, di ba? Kung ano yung binibigay sa akin, mas doble pa yung ibibigay ko kung nakikita kong marunong naman ding magbigay. Kaya lang, nainis talaga ako kanina kasi sa totoo lang, alam ko po marami pong supporters si Kuya Bong. No, maraming siyang supporters at hindi naman namin maipagkakaila yun na si Kuya Bong talaga na kahit anong gawin niya, kahit anong mali niya, andyan at andyan yung mga supporters niyang nagmamahal sa kanya. Ngayon, dun sa sinabi niya yun kasi na napakakuripot niyo, ganyan ganon. 'Di ba sino ba ang mababash doon? Sino ba ang pagsasalitaan na naman ng mga umiidolo sa kanya ng masasama? Hindi ba't ang mga kagwangs, mga kabisnes? So syempre, isa na dun ako na hindi man ako kagwangs mga kabisnes, pero kasi nga binanggit niyang kuripot ka naman maldita. Lagi niya kasi sinasabi yun. Doon ako naiinis eh. Sabi ko, binibigyan kita ha pagka may pera ako. 30 or magkano. Diba? Maging masaya ka na lang na binigyan ka kaysa naman wala. Diba? Eh, hindi ko na nga inaano yung laging binubuksan yung bag ko, kaya lagi ko talagang bit yung bag ko dahil, ayan nga, binubuksan niya, nabanggit ko na rin yan dati eh, binubuksan niya yung bag ko. Alam na natin, sabihin na natin, nagbibiro-biro, pero hindi pa rin po maganda mga kabisnes kasi may pera po yun eh, di ba? What if mawalan ako ng pera, sino pagbibintangan ko? Di ba? Sino mapagbibintangan ko? Siya lang yung bukas ng bag ko, di ba? Kung, what if lang naman, di ba? What if biglang although nahulog pala yung pera pero ang nasa isip kong maaano nun eh, siya kasi siya lang ang nagbukas, 'di ba? So ang sa akin lang, maging ano lang sana si Kuya Bong, um, kasi ang pagkakaano ko kay Kuya Bong kasi mga kabisnes, maano naman yung pag-iisip niya eh. May times naman na okay yung pag-iisip niya. Talagang kanina, nairita talaga ako sa ganun pananalita niya. Samantalang sabi ko nga sa kanya, di mo pa nga ako nalibre Kuya Bong eh. Sabi ko sa kanya, naka-off na yata ang camera nun, if I'm not mistaken, mga kabisnes. Either naka-off ang camera or nakalabas na si kuya. Nung sinabi ko sa kanya, tapos nag-walk out siya. Tapos sabi ko sa, ano ko, wag akong ganunin kasi nagbibigay naman ako eh. Syempre, said na rin ako mga kabisnes eh. Said na rin yung, ano ko, alangan namang ibigay ko pang, ultimong pang baon-baon ng anak ko. Alangan namang ibigay ko pa. Hindi naman din po pwede yung ganun. So, syempre, kung ano naman is binigyan naman siya ni Bay ng pangkobra. So, hindi pa pa sapat yun mga kabisnes is binibigyan naman siya lagi ni Bay. Si Bay naman ang nagbibigay sa kanya eh. Kasi si Bay talagang hindi talaga mag-ano yan basta may pera talagang binibigyan niya yan si Kuya Bong. Eh, syempre ako na nagbabudget, ako na alam ng budget namin, kung magkano na lang yung pera, 'di ba? Eh, samantalang bumali naman din siya kanina kay ate kasi kahit ilang beses na yan bumali, never naman yan ang libre sa akin kasi sinasabihan ko pa siya, libre ka naman ng kahit isang 8 ounce na lang, magkano lang yung 8 ounce, 13 pesos. Pag bumabali siyang 1,000, gino-joke ko siya na, kahit isang ano lang, Kuya Bong, ay, wala akong pera eh, ano lang to eh, kulang pa to eh, ganun-ganun siya, o 'di ba? Unfair, it's not fair, unfair, mga kabisnes na kami, pag may pera kami, binibigyan namin siya pag nanghihingi. Pag siya naman may pera, hindi naman siya marunong din mag-share sa amin na lagi niya sinasabi na tinatandaan niya raw yung mga taong nagbibigay sa kanya. O ngayon, lagi naman kami nagbibigay sa kanya, bakit hindi niya matandaan? Na lagi kaming nagbibigay sa kanya, di ba? Pagka na pumupunta siya rito, hindi rin namin siya pinagbabawalan na kahit pagpasok namin or pagka pumapasok siya rito, diretso siya sa kusina. Although hindi po talaga sa totoo lang, hindi rin po talaga maganda yung ganon mga kabisnes. Eh, ayoko kasing sumama din yung loob niya pag napagsabihan ko siya. Pero kanina talaga ayoko siyang bibihin.
Kaya ni-real talk ko siya dun sa ganong pananalita. So, unahan ko na lang din yung iba kasi talagang siguro baka mabash ako whatsoever. At least alam nyo. Ayoko kasi yung ano mga ka-business na galing na nga ako sa pagod tapos ganyan pa tapos eto na nga ngayong gabi na ka-business tapos na yung kainan. Eh nagliligpit na kami ni Sideng nung mga ano, tas may sobra naman. Hindi ko siya pinagbawalan mga ka-business. Kasi wala naman akong karapatang magbawal ng ano. Tapos sabi ko sa kanya, sige na Kuya Bong, kunin mo na yan kay lilinisin ko tong ano, itong counter. Sabi niya, "Akin 'to." Sinisigawan niya ako. Sabi ko, "Wag mo ako sigawan." Sabi ko sa kanya, "Wag mo ako sigawan." Napaganon ako kanina kasi alo eh, ang dami naming ginagawa ni Siding. Isa ko, kuha lang naman siya ng kuha doon ng pagkain. Wala namang nagbabawal sa kanyang kumuha ng pagkain eh. Hinahayaan ko lang naman siya. Ang sabi ko lang, kuhanin mo na kasi nga, lilinisin ko na, tatanggalin ko na yung mga pagkain doon para mapunasan ko na. Kasi si Siding ang naghuhugas ako, nagpupunas ako, nagwawalis. No? So, nairita na naman ako. Tapos sabi niya, ate oh, si Maldita. Ganon-ganon siya. Sabi ko, oo, bakit? Sinabihan lang naman kitang kuhanin mo na yan kasi maglilinis ako. Sabi ko sa kanya, sabi niya, wala naman te, joke lang yun ni Maldita te, joke lang namin ni Maldita yun te, ganun na siya. So okay, wala nang problema sa akin yun mga ka-business. Tapos, ayun lang, siguro ano na din kasi medyo nakainom nga kanina yata, nung nakaano sila, hindi ko lang sure, pero parang feeling ko nakainom siya. So, under, naiintindihan naman, kaya lang talagang, ando lang sa punto, syempre tao lang din po ako mga ka-business, napapagod. Pagod din po ako dahil marami po kaming nilakad ngayong araw na to. Kahit nga si ate, pagod yun si ate kasi naglaba pa kahapon. At speaking of paglalaba pala natin, may magiging, ano rin po ako mga kabisnes, may magiging content ako bukas naman yun. About doon kasi talaga palang ang dami ko pong nabasang komentong hindi rin po maganda. So bukas naman natin tatalakayin yun. Ito muna kasi talagang di ako makamove on sa ano ni Kuya Bong eh. Pasensya na kayo mga kabisnes ha. Lagi naman po akong ano eh, lagi naman akong sinasakyan ko naman kung ano yung mga trip ni Kuya Bong na may mga mali din talaga mga kabisnes. Although gusto ko siyang pagsabihan na pagka pumapasok dito, either kumatok ba, 'di ba? Kasi mga ka-business, what if may mga babae po kasi nakatira rito sa Falcon. Pangalawa, mga ka-business, nabibigla ako kasi yun nga nung Sabado, yes, last week, Sabado. Siyempre, saglit lang kami nawalan. Siguro wala pang 10 minutes, mga ka-business, na umalis kami ni Celine. Diyan lang kami sa ano, sa may church. May nasikaso lang kami ni Celine. Tapos pagbalik namin, pagpasok ko, sabi ko, wala, akala ko sino yung nakatalikod, nagsasandok. Siya pala, paglingon ko, oh, dito ka pala Kuya Bong, nag-church ka pala, sabi ko sa kanya. Ayun, may ano na siya, may daladala na siyang kanin, nakakuha na siya ng ulam. Wala namang problema yun mga kabisnes kasi hindi naman kami madamot sa pagkain. At alam yan ng kahit na sino na kahit kailan hindi ako nagdamot ng pagkain. Kahit nga biscuit, noodles, chocolates, o ano pa man yan, never akong nagdamot ng pagkain. Kahit anong ulam pa namin dyan, never akong nagdamot. At alam nila yan mga kabisnes. Alam yan ng kahit nung mga umalis, alam nila yan na kung gaano ako kaano basta kung pagkain lang ang pag-uusapan, never akong nagdamot. So, wala nang problema yun, kaya lang mga ka-business. Ako, sanay ako ha. Sanay ako sa ganun niya. Pero syempre, iba pa rin mga ka-business, iba pa rin. Iba pa rin yung, buti sana kung may tao rito. May tao nung time na yun. Si Biden is bumili ng gulay. Tama, bumili si Biden nung time na yun ng gulay. Tapos si Jam, nandito sa taas. Nagpapahinga. Kasi ano yun eh, hapon. Di ako nagkakamali, hapon yun. Tapos na-shock lang talaga ako na dyan siya mga ka-business. So, hindi siya magandang ano, hindi siya magandang tignan na biglang-biglang pumapasok. Pero, iniintindi ko naman mga ka-business, naiintindihan ko naman kasi talagang si Kuya Bong, ganun po kahit kila ano dati, ganun po yung gawi niya talaga. Pagka once na close niya yung tao, dun talaga siya, ano ba, yung
feeling niya pamilya. Which is yun ang inintindi ko naman. So para sa akin okay lang yun, walang problema. Pero yun lang talaga ang pinakaayaw ko sa kanya talaga mga ka-business, yung ganun niya pagsalitaan ng mga kagwangs. Kasi sa totoo lang naaawa rin ako minsan sa mga kagwangs na lagi na lang talagang sila yung napagbubuntunan ng mga ano, ng sisi ng ibang mga sumusuporta kay Kuya Bong. No, yung, lalo na po yung, may iba, hindi naman lahat, hindi ko po nila lahat mga kabisnes kasi may talagang supporters talaga na makikitid ang utak. Tapos, ayun nga, siguro pag narinig or napanood nila yung vlog na ginanon ko si Kuya Bong, tsak na tsak akong mababash ako dun. Di ko lang talaga matandaan ng eksaktong words, pero talagang, ewan ko lang ha, kung nahalata sa vlog na namumula na yung dito ko. Namumula na yung mukha ko sa sobrang inis kanina. Na parang, basta sinagot-sagot ko siya kanina. Na dun kumakain siya, dun si ate. Di ko lang sure kung napansin nila ate na naiinis ako kasi nung tumalikod ako, sabi ko talaga, ikaw nga, sabi ko, na parang bumubulong ako ba, sabi ko, ikaw nga, ilang beses ka may pera ni, hindi mo nga ako na-try malibre. Tapos ikaw gusto mo, lagi kang nililibre. Yung ganun yung ano ko, pasensya na kayo mga kabisnes ha. Hindi naman po ako nag-aantay na suklian ako ng ano, pero yung ang gusto ko lang naman, kung gusto mong makaulit, yung parang katulad lang ng ganito mga kabisnes. Pag nanghiram ka ng pera sa isang tao, kung gusto mong makaulit na makahiram, magbayad ka. Dahil kung hindi ka magbabayad, talagang um, hindi ka na makakaulit sa taong yun. Dahil talagang magkakaroon na ng, ano yun, doubt yung taong yun na magpahiram sa'yo dahil nga sa hindi ka marunong magbayad. Parang ganun yung nararamdaman ko. Ah, libre ako ng libre sa kanya, libre ng libre si Bay sa kanya, tapos siya hindi man lang marunong, alam mo yun, magkano lang naman yung Coke, 13 pesos, 12 pesos, RC, 10 piso, di ba, yung bote. Kasi, yun na, kasiyahan ko na yung mga kabisnes, makita ko lang kahit isang beses na ganun. Talagang hindi ko talaga siya pag-aanuhan mga kabisnes. Di pagdadamutan, talagang baka magbigay pa ako ng magbigay sa kanya pagka ganun, yung makita ko rin na marunong din siyang mag-give back. Yun lang yun, di ba? Marunong kang mag-give back. So, syempre, yung taong pinag-give back mo, mag-give din. Yung parang ganun lang mga kabisnes, kung sino yung meron. So, lang naman sa akin, sa pakiramdam ko, parang nawalan ako ng ano sa kanya kanina. Nawalan ako ng gana or nawalan ako ng ano sa kanya na magbigay pa. Pasensya na, pero tao lang din mga kabisnes mo. Kung lagi ko kasing bibibihin ang isang kuyabong, mas lalo siyang magiging ano mga kabisnes, ganyan nga, ganyan yung ugali. So, better minsan, i-real talk din natin. Marami rin namang mga nababasa kong komento na prangkahin yun na, huwag niyong bibihin, which is tama naman din yun na huwag bibihin. Kasi kung once na mag-ibibi ko siya, lagi ko siyang, hahayaan ko lang siya na ganun-ganunin lang ako or kami, is hindi rin po, ano mga kabisnes, hindi rin po maganda. O maganda. Yung naman ang sa akin, kasi, kung ano, pero andun naman tayo sa kasabihan na it's better to give than to receive. Hindi naman din ako nag-aantay ng kapalit, pero hindi lang kasi mawala. Gusto ko lang din maging honest sa inyo. Hindi lang din talaga mawala sa isip ko yung gano'n na maging ano siya minsan sa mga kapatid niyang kagwangs. Kasi talagang naaawa ako. Kawawa pagka nagsasalita si Kuya Bong tapos na napagbubuntunan talaga yung kagwangs, no? Sila yung binabash, sila yung ano, kawawa, nagiging kawawa dahil nga sa minsan si Kuya Bong hindi din talaga mapigilan yung ano. Basta, yun lang naman ang sa akin mga kabisnes, eh, maging ano lang. Pero, syempre, hiling ko pa din na maging maayos si Kuya Bong, na kung sakasakali man talaga na matuloy yung mag-iisang dibdib nila ni Kayla, isa ako sa magiging masaya mga kabisnes. At syempre, hindi mawawala yung pagtulong ko talaga sa kanila para, di man sa financially mga kabisnes, pero
sa paggabay, 'no, isa rin sa paggagabay kasi talagang si Kyla rin is close naman sa akin mga ka-business. 'Yun, pagtuturo lang siguro ng mga minsan yung ang ano lang kasi, ayun nga sinasabi rin sa'kin ni Kuya Bong, naikukuwento niya sa'kin yung pag-uupo ni Kyla. Minsan pagka sobrang ikli ng damit, inaano sa'kin ni Kuya Bong na gano'n tinuturo niya sa'kin na ibaba daw yung yung damit ni Kyla, tapos ayusin yung pag-uupo. Yun, inaano naman yan. At saka si Kuya Bong naman, so far sa akin, nag-open up naman yan siya mga ka-business ng mga bagay-bagay. Which is a good sign naman yun. So, good sign naman yun mga ka-business. At sa kanila lang naman ako nainis kasi syempre pagod lang din ako talaga. Tsaka ayoko lang din talaga na magkaroon ng pambabash o pambabatikos sa mga kapatid niya na kagwangs dahil, ayun nga, ulit-ulit kanina na kawawa naman din. Nalalagay sa, ano minsan yung mga kapatid niyang kagwangs, nalalagay minsan sa lugar na talaga dapat na i-bash sila dahil tinutulungan din naman nila si Kuya Bong na mapabuti. At wala naman kaming ibang hangad lahat na ng buong ka-business family na mapabuti siya, mailagay sila sa buhay na, alam niyo yun mga ka-business, sa buhay na pag-aasawa para kung sakasakali man, no? Kung sakasakali man talaga, sana mabago nga yung buhay nila ni Kayla, mga ka-business. At alam ko maraming magmamahal at maraming things na darating sa kanila once na sila ay magkatuluyan mga ka-business. So, sana ipag-pray natin na mangyari yun. Baka sakali magbago. Parehong, baka si Kayla, baka sakali na yun yung magiging reason or magiging dahilan na maging okay siya or normal na si Kayla. Ganon din si Kuya Bong. Nakaka-business na maging responsable siyang tatay. Kung sakasakali o responsabling tawa kay Kayla. Kung sila talaga. Speaking of that pala mga ka-business, ang dami ko palang comment about bakit daw Kuya ka-business. Alam ko, mga ka-business, no need to about. Pero gusto ko na ring i-ano kasi tayo sa topic at ni Kuya Bong. Maraming nagsasabi na bakit to ipinipilit pareho nga daw wala sa tamang pag-iisip. Unang-una business. Wala pong namimilang. Ano, desisyon po nila yan. Kahit ako nga, kasi nung time na yun na na-vlog ko sila nung Sunday, kahit ako nabigla ako mga ka-business dun sa sagot ni Kayla kasi para sa akin joke-joke lang naman yung tanong ko. Kasi nga nagba-vlog kami, 'di ba? Mas gusto lang naming i-ano sila, isama kasi nga nagsundo kami sa pamangkin ni Bay. Ngayon, sinama ko lang silang dalawa para mawala yung ano nila, yung pagka-bored ba or pagka-inip dun sa bahay. So, sinama ko silang dalawa ni Kuya Bong. Ngayon, yung sa akin lang naman dun is good vibes lang yun na vlog sana, good vibes. Tapos, na-shock lang din ako nung pagtanong ko kay Kayla na, oh, ti Kayla, kailan pala kasal yun ni Kuya Bong? Ang sa akin dun, ang nasa isip ko na isasagot niya is, ano, tsaka na or di pa siya ready. Ganun talaga kasi, di ba nga, sinasagot niya dati is, ano, pagka tinatanong siya nila kuya ng patungkol dyan or pag tinatanong namin siya, ang sagot niya dun lagi is, ano, di pa niya alam or matagal pa. Yun yung lagi niyang sagot. Tapos, nung tinanong ko siya nung Sunday, bigla niyang sinagot na November. So, parang, na-shock ako. Sabi ko, November? Sabi ko, di ba birthday mo November? Oo, sabi ni Kayla. Yun pala, yun ang gusto niya. Yun mga kabisnes, hindi ko yun inutos or inano sa kanya kasi ako ang nag-vlog nun hindi si Kuya ka-business. So, hindi po yun kagustuhan ni Kuya or ng sino man na maging sila. Yun pa nga lang, ano birthday ni Kuya Bong na inis na si Kuya Bong sa pisngi. Kay Kayla din po yun. Wala pong ni isa sa amin ang may ano doon yung nag-utos sa kanila or nagsabi sa kanila na gano'n ang gawin nila. Wala po mga kabisnes. As in, usa nila yun. Tapos,
Siyempre kinikilig din ako, sa akin kinikilig ako nung sinagot niyang sa November yung kasal, parang naano ako sabi ko, "Ay wow, November." Yun yung sa isip ko, aba parang ready na sa tikayla. So, yun mga ka-business, wala pong namimilit sa kanilang dalawa. Kung ayaw naman nilang dalawa, wala rin namang mamimilit. Hindi naman namin ipagpipilitan yun dahil sino bang makikisama kay Kayla? Sino bang makikisama? Hindi ba't silang dalawa ang magsasama? Hindi naman kami, hindi naman ang ka-business, hindi naman si ate, si kuya ang makikipagsama sa kanila, di ba? Silang dalawa. So, silang dalawa po ang nagdesisyon nun. So, sana, maintindihan din ng iba at saka yung mga nagsasabi, syempre mga kabis, hindi naman mawawala yung gabay, no? Yung paggabay pa rin nila kuya, nila ate. Kung sakali man, kung, yun hmm, quote unquote, kung sakali. Hindi naman mawawala yung pag-aano nila kuya at ate dyan, paggabay sa kanila, mga kabisnes, dahil ano man ang mangyari, gagabayan naming lahat ng buong ka-business family yang dalawang yan kung sakali man, kung sakali, quote unquote again, kung sakali man na sila ang magkatuluyan, kung iloloob ng ama na sila talaga, edi sila talaga. Kung hindi naman, edi hindi. Period. Ganun lang naman kadali yun. Pero kung kasi yung iba talaga, naawa tuloy ako kay kuya kasi talagang ang daming mga komento doon tapos dinadamay pa si Budang, si Daryl, ganyan-ganyan. Or basta may iba talagang, alam niyo yun, yung klase ng utak na ang sagwa talaga mag-isip ng isang tao. May mga ganun na komento mga kabisnes na dinadamay si Bunso. Talagang sinagot ko po dun sa comment section kasi, yung walang kamalay-malay na tao dinadamay nyo. Samantalang sila naman nagdesisyon yan, eh. Hindi naman si kuya ka-business, hindi naman si ate ka-business. Tapos, idadamay nyo yung hindi dapat, di ba? So, parang, nakakairita ka, ganyan, ganun. So, yun, may na-replyan ako doon na komento. Yun lang naman ang sa akin. So, kung sakasakali man, basta nandito lang kami, susuportahan namin sila. Kung saan sila masaya, syempre, masaya rin kami. Kung gusto naman nilang mag-asawa ng kung sino yung gusto nila, 'di ba? Depende pa rin 'yun, nasa kanila naman 'yun mga kabisnes, nasa kanila yung desisyon. Kasi kung kilala niyo si Kayla at kung kilala niyo ng personal sila, si Kuya Bong, yung dalawang 'yan, hindi niyo 'yan maipipilit sa mga gusto. Kung gusto nila o kung ayaw nila, walang sino man ang makakapilit sa kanilang gawin ng isang bagay na aayaw sila. Yan ang tatandaan nyo kasi yan ang personal na pagkakakilala ko kay Kayla. Pagka ayaw ni Kayla, ayaw talaga. Pagka gusto, gusto. Si Kuya Bong ganun din. Kaya nga talagang soulmate yata itong dalawang to kasi parehong mga ngalakal. Basta pareho halos talagang may similarity silang dalawa. So, yun. So, ayun mga kabisnes, hindi ko na siguro rin pahabain. Hindi ko na rin gaano pahabain itong vlog. Again, pasensya na po at ganun man yung naging gawi ko kanina sa kay Kuya Bong. At least, kung na-upload man yun or hindi, yung sinabi ko dun kasi hindi ko talaga matandaan. Kung na-upload ko man yun or hindi, at least naunahan ko na rin po kayo na magsabi na yun nga, kung ano yung reason ko, 'di ba? At least hindi ko siya bini-baby, hindi ko siya inayaang maging ano rin mga ka-business kasi yun nga dati, ang lagi niyang ginagawa sa akin is yung biglang aano sa bag ko, ganyan ganon. Tapos kanina cellphone din, nalagay ko sa lamesa, pinakialaman na naman niya yung cellphone ko, inano na naman niya. Sabi ko, wag Kuya Bong kasi may inaano ako. Sabi ko sa kanya, pero maayos naman yung pagkakasabi ko. So, wag Kuya Bong kasi may inaano ako dyan. Sabi ko sa kanya. Tapos kinuha ko na yung cellphone. Tapos nagpunas ulit ako. Ganun. So, yun lang. Sana maintindihan nyo rin yung sitwasyon or yung damdamin ko na kabisnes. So, hanggang dito na lang po. Sana po hindi po kayo magsawang suportahan ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official. Syempre po, channel po ng mga kagwangs, mga kabisnes. Please po, suportahan natin. At, ayun, mga kabisnes. Salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa mga hindi nag-skip ng ads, viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nanonood lagi ng aming mga vlogs. At syempre sa lahat din po ng mga butihin naming sponsors mula noon hanggang ngayon, katulad nila Nanay Rose, ayun, salamat sa pabaon-baon kay Kuy Koy, kay Ate Josephine, salamat. Kila Nanay Vicky, kila Ma'am D, kay Ma'am Grace, ayun, sa mga pinagaloob nila kay Budang, kay Ma'am May and Ma'am Anoy, ayun, nag-aabot din ng pagmamahal
kay Budang. Ayun, salamat po talaga ng marami sa inyo. We love you all po mga ka-business. Basta birabanat lang tayo palagi. And good vibes lang tayo mga ka-business. Basta. At kung may mga nainis man sa vlog ko kagabi, pasensya na lang din po tayo mga ka-business kasi pasensya na po, humihingi na ako ng dispensa, no? Although nasa ano kasi sana ako dapat nasa peaceful era sana ako dapat. Oh, parang Rosmar lang, di ba? Andun lang kasi dapat ako sa peaceful, ano, sa mga darating na araw. Kaya lang talagang na-trigger lang dahil sinimulan nung isa. Sinimulan akong paanuhan. Hindi ko po alam yun mga kabisnes, may mga nagme-message lang din sa akin. Na sinasabi, oh, John, ganyan, ganyan, pinaparinggan ka. Sabi ko pa naman, hayaan. Nainis ako mga kabisnes kasi sunod-sunod. So, ayun, pagpasensyahan nyo na lang. Magpasensyahan na lang talaga tayo. Basta, sa ngayon, ano muna ako, yung magiging vlog ko muna is, eto muna, peaceful muna, wala mo nang pagbanggit sa kanila sa mga susunod na araw. Basta, ano lang tayo mga kabisnes. Ganun lang tayo. So, God bless po. We love you all po mga kabisnes. Birabanat lang tayo palagi. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls, they build